channel. Nalin here and this is my channel. So ayun, this video at saka mga pictures na maa-attach dito sa aking mga sinasabi is all about the travel experience hindi pala travel travel application muna. So ayun na nga. Ito yung pinagdaanan namin the whole time nung application mula nung na approve yung approve naman kaso mula nung lumabas yung petition ng asawa ko. So ayun, first of all, bakit nga ba kami nasa US? Ito yun. So ayun, binata pa lang ang asawa ko, hindi ko pa siya asawa. Ayan, na-petition na siya ng kanyang parents, ng kanyang father, papuntang US. So ayun, so nung nagkakilala kami, wala naman akong idea, wala siyang sinabi or anything na, may petition siya or something like that. So nung nagkakilala kami, dahil gusto naming secure yung aming pagsasama, nagpakasal kami without knowing na meron siya petition, ganyan-ganyan. So, syempre siya din kasi gusto niya, mas secure na ako. Diba? Yung ganon. So, after that, tsaka ako nalaman na may petition siya. So, another years na naman kasi yun. Instead of, alam mo yun, na petition siya at makakapunta na siya kapag hindi kasal kasi, di ba? Makakapunta siya agad-agad. So, at dahil nga nagpakasal kami, so parang another 10 years ang nadagdag dun sa ano niya. So, ayun na nga. Yun na yun. So, eto na. Year 2019. So, ayan. Happy kami kasi nabalitaan namin sa sister niya na lumabas na yung petition nyo at ganyan-ganyan anytime. Antayin na lang natin kung kailan yung isa-set yung interview, kung kailan i-schedule ng embassy, ganyan. So ayun, happy kami, 'di ba? At ito na nga. Dumating ang pandemic. Oh my God. So pumasok si pandemic. So naudlot. Diba? Naudlot siya. Instead na ayan na yung first first step nung application namin na may mga interview na ganyan. So naudlot siya. So wala na naman. 2 years ata yun. Pagkaroon ng 2 years at medyo okay na lahat. So ayan, nag 2 years ba? 3 years? Ewan ko. I'm not sure. Yeah, I think so. 2019 2019, 20, 21, 22, 23. Oh my God, almost 5 years. 5 years ulit na biglang nag-email ang embassy na okay na, we have a schedule of interview na, ganyan. So oh my God, siyempre, OMG, diba? Pero, siyempre pag nasa Pinas ka minsan, parang wala lang, parang, okay, kasi wala ka pa naman sa, hindi mo pa na-adjust yung utak mo talagang mag-a-abroad ka or something, ganon. So, eto na nga. So, nung lumabas na yung schedule na interview namin, ang next na kasunod nun is medical. Medical muna pala. Papasked kami ng medical, like that. So, ayun na nga, punta kami Manila, punta kami ng papamedical kami, ganyan. So, eto na yun. I-attach ko muna dito lahat ng video pinagdaanan namin nung pumunta kaming Manila. So, ayan. Ayan, naging instant robot. Akalain mo, yung vaccine niya, 8 shots in isang 8 shots ha. Hello ka St. Luke's. Dati magpapabakuna yan sa center, na isa lang iyak-iyak na. Dito sa St. Luke's, 8 shots ha. Hindi siya makalak. Che, patingin. Tabi ka. Patingin, dali. Dito. 1, 2. 3, 4. Dali na. Patingin. Hindi na matataas. Hindi maani. 2 dyan. 2. Tapos sa kabila, 2 patingin. 2 din.
mommy. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Wawa naman yan. Wawa. Oh, wait, it hurts. Yung isa pa. Yan ang isa. Wait, it hurts. Oh, mukha. Sa may yaw-yaw. Eunice! Baby po. Ano po yung banana? How about the crunch? Or how about the sauce? Bistro po yun dyan. Yes po. Come on. There you go. So, ayan na nga, yung first Manila namin na paglalakad ng papers is naudlot na naman. Naudlot na naman. Kasi, nagka-sputum yung husband ko. Kasi yung sputum, ano yan 80, almost, 70% nung mga nagpapaano, nakikitaan kasi ng parang sa baga. Kasi ayaw na ayaw nila sa papunta Amerika na meron kang TB, mga ganyan. So, stricto sila doon. So, lahat kami ng mga anak ko, okay yung aming mga mga medical. Oh. Si ano na lang, yung anak ko si Kay kasi meron siyang sugat dito. So, syempre sinabi niya yung totoo na duman siya ng depression, ganyan. And kailangan na niyang bumalik ng after 3 days kasi titreat siya ng psychiatrist. So, ako din, actually, meron akong ang litlit lang na sugat dito na nakita. Sinabi ko yung totoo, no, hindi naman ako nagsinungaling. Kasi ito, 'di ba, pag mga kabataan minsan nagre-rebelde, uso yung naglalas-las, ganyan. So ako naman ako sa barka-barkada kasi pag may barkada ako nakikita ko naku-curious ako, ginagaya ko lang naman siya. So ayun, meron ako and sabi ko, wala lang, sa barkada lang, curious lang, ganyan, nadala lang sa barkada. Psychiatrist pa rin ako, super liit lang na ganun. Tsaka yung doktor ang talas ng mata, ha. Tapos ayun, so sabi ko, yun, sinabi ko, okay, pasado. Yung asawa ko na sputum, so na-cancel yung aming interview. Cancel siya. Oh my, diba? So kailangan niya kasing mag-sputum test para malaman na wala siyang TB talaga. Kasi nakitaan siya sabi kasi ng husband ko, meron siya talagang scar sa lungs. Nung bata pa lang siya. Parang ewan ko kung inborn o ano. Ganun sabi niya. So kailangan yung pa-sputum para malaman na talagang wala, ganyan. So, yun, medyo, ano lang kami, medyo, ay, ganun, disappoint nung una na parang,
nai-stress din, ni-depress lalo yung asawa ko kasi parang, oh my God, ito na eh. Tapos ang dami pang mga, di ba kasi parang yung paglalakad namin ng paper, nung una pa lang, hadlang-hadlang na eh. Hanggang sa, yun na nga yung ano, hindi namin sinabi, wala kaming pinagsasabihan, kahit sa family namin, wala kaming pinagkukwentuhan sa mga nangyayari. Basta sinasabi lang namin sa pamilya namin, pupunta lang kami ng Manila, ganyan, bibisita lang kasi may bahay pa naman kami dun. So yun, nangamasyal lang kami, yun ang alam nila. So ayun na, bumalik kami and after 3 months ata na nakitaan na safe na talaga siya, 100% wala siyang TB test. Okay. So ayan na, mapa-anuhin na kami, schedule na kami na interview, pero kami ang kukuha. Ayun na naman, isa na naman itong stress na naman nung nangyari sa amin. Kasi hindi sila magbibigay ng schedule na interview, kami ang kukuha. Tapos kapag kukuha ka, super dapat agahan mo, dapat nakatutok sa computer kasi unahan, ang daming nag-uunahan sa pagkuha ng interview. So ayun na nga, parang oh my God, paano kami makakukuha nito? Pati husband ko, stress na, nasa Baguio ko, nasa Manila siya, nag-work. Parang na-stress siya, lagi siyang nag-ano sa akin na oh my God, sabi ko, alam mo, na-stress na ako noon na parang hindi ko na alam na iba na yung mga emosyon, yung ano na may mga anger, anxiety na kami sa isa't isa kasi nga sa mga nangyayari na, oh, pressure mo ako, yung mga ganon, kasi talagang alam mo nakaka-stress pala maglakad ng mga papers na ganito. So ayun na nga, hanggang sa nakakuha nga kami ng schedule, may tumulong sa amin. Ito na, nung time na ng schedule, interview namin. So syempre, ano naman kami, pagkasabing interview, interview ata kami September. Naalala ko September ang interview. Ang medical kasi namin is May 4 ata, ganun. Tapos nagkaano nga yung asawa ko. Supposedly ang interview namin May 29 pero na-cancel. So yun, nung naging okay na lahat yung asawa ko, August okay na lahat yung medical niya. Nakakuha kami ng schedule ng interview is September na. Di ko lang alam, di ko na matandaan yung date, September 9 ata or something. Kasi kailangan nag-aapuran na kami nito kasi nga 6 months maglalaps yung aming mga medical. Pag ganun nangyari, uulit ka na naman from the beginning. Ganun. So ang nangyari nun is ano pa tawag nito? Ayun na nga, nakakuha kami na schedule ng September. Yun. Ito na yung pagpunta namin, pag ano namin, ang daming steps, daming mga ginawa, daming pumunta kaming Manila, wala na naman nakakaalam kami lang family. Pray, ganyan. Ang pinagdarasal ko nung interview, yung anak kong lalaki. Kasi sabi ko, baka wala na siya sa age. Kasi pag, sabi nila hanggang 21 lang. Kapag na-age, may age out. Kapag, di ba, pag 21 up na age out na siya. So, dasal ako ng dasal. Sana Lord, makapunta kami lahat. Pero, although sinabi ko sa kanya noon na baka pag in case lang, na hindi ka makasama, no, don't worry, hindi ka namin pababayaan, ganyan, mag-aral ka pa rin dito. So, tanggap niya naman niya. So, no interview na, nakabahan kami lahat, okay na lahat. Interview na, husband ko, interview na kami, fingerprints, lahat, picture. Okay na, pinaupo na yung anak ko lalaki. Parang sabi ko, oh my God, okay na ba to? Ganyan. Basta, alam mo yung kaba mo na nandun ka, na kinakabahan ka, na hindi mo maintindihan. Kahit na sabihin mong totoo lahat ng nangyayari, totoo lahat ng sinasabi mo, totoo lahat ng mga kasi, di ba, tatanong, ang interview lang naman is name, kung siguradong kayo ba talaga yung family or what. Kaso parang nakakakaba pa rin. So eto na, naiwan yung husband ko, pinaupo na kami lahat, naiwan yung husband ko at si Kay. Eto na yung sad moment. Until now, naiiyak ako. Hanggang ngayon, naiiyak ako sa nangyari. So ayan, pinost ko muna ng konti kasi talagang naiiyak ako. Hanggang ngayon, naiiyak ako kasi yan yung sad moment nung magulang na meron at merong anak kang maiiwan, di ba? Nung nakatayo dun yung anak ko, sabi sa kanya, I'm sorry, yung anak mo, sabi sa asawa ko pala, I'm sorry, merong hindi makakasama, refuse mo na yung visa, lahat daw kami matatatakan. Pero natutuwan kami, ibig sabihin nun, may documents na kailangan ipasa bago kami tatakan ng visa. So, ayun na nga. So, hindi pa kinuha yung passport namin, ganyan, kailangan pa namin makuha yung ma-send yung document na need. Nung nakatayo, nandun na kami sa interview, nakatayo sila dun. Yung asawa ko, tinatawag ako. My God, kinabahan ako. Sabi ko, pagpunta ko dun, si Kaylin nakatayo na parang naiiyak. Tapos yung asawa ko din. Tapos nung inulit nung interviewer na
I'm sorry kasi na-refuse siya ng ina kasi hindi siya pasado sa medical kasi nga dumaan yung anak ko sa depression. So, hindi siya clear. Hindi naman kasi nila sinabi na you need to, kailangan naming magbigay ng clearance from the doctor niya na okay na siya para makapasa siya. So, ayun. Parang dinecline siya na dahil nga hindi siya pasado sa medical. So, my God, nag-iyakan kami doon. Even the interviewer, nag-interview sa amin, parang, I'm sorry, sabi niya, I cannot do it. Wala sa power ko yung, ito sabi niya. So, I said, it's okay, sabi ko. Kaso, what's the next step? Ano po ba yung next na mangyayari? So, binigay niya sa amin yung paper. Binasa ko na parang, hindi naman siya as in refuse na permanent. Temporary lang. So, we need to run i-run ulit namin sa susunod yung application niya para maging okay. So, ito na. So, yun na. Hanggang sa lumabas na kami ng embassy, yun, nag-iyakan talaga kami. Oh my God. We are happy. Tapos, after parang 3 days, pinasa na namin sa LBC at kailangan nila yung ibang documents. Ayun. Kailangan ko lumipat kasi mainit na doon na part. Actually, nandito ako sa car kasi pag nasa bahay ako, hindi ako makapagkwento. Siyempre, maraming distraction. So, nandito ako sa sasakyan, kahahatid ko lang kay Eunice. So, parang ano-ano pa ako. Tamo, bangag-bangag. Hindi na kailangan magpaganda, siyempre. Be yourself. So, ayun na nga. Lumabas kami ng embassy. And then, nagyakan kami doon. After 3 days, sinenda namin yung documents. After a week, sinenda sa amin yung passport. Yung passport, may mga tatak ng visa. So, ayun, super happy kami. Super happy kami. Super happy talaga na, ay, makakapunta. Sabi nga nung panganay ko pa, ma, totoo ba to? Hanggang, oo na, makakapunta tayo. Pero, ako bilang nanay, half of my heart, parang, hindi happy nung time na yun. Yeah, nakakapunta nga ako na Amerika, parang ganun, pero yung isang anak ko maiiwan. Sabi ko pa nga, sa isip ko, sabi ko pa, bakit ganun? Bakit yung mga doktor na yan? Ang tatanga naman nila, minsan napapamura ka na kasi parang, oh my God, hindi ba nila alam na dumaan yung anak ko sa depression? Sabi ko, dumaan yung anak ko sa depression? Pag maiiwan siya, di ba nila alam na madidepress ulit? Hindi ba pwedeng parang gumawa na lang sana yung embassy or immigration ng ng kasulatan na may sakit yung anak mo at dito i-continue yung medication. Tapos magwi-waive kaming mga parents na pag may sinaktan siya or nanakit siya ng tao or kung ano pa man, kasi yun ang ayaw nila. Yung mga dumadaan kasi sa depression, yun yung, di ba dito sa Amerika kasi uso yung nade-depress tapos nagbabaril sa mga schools. So ayaw nila yun, makaka-hurt sila. Although, naintindihan naman natin yun. Pero as parent, di ba parang sana binigyan na lang ng waiver na kapag kami ang mananagot, kapag may ginawa siyang isang maliit lang na bagay na hindi na violation, pwede siyang pauwi ng Pinas. Diba, sana yung ganun. Kasi parang di ba nila iniisip na dumaan na nga sa depression yung bata, iiwan mo, kaming buong family aalis, tapos siya maiiwan mag-isa. Ayun. So, ito, meron pa akong video na, yan, meron akong video dito na talagang nilabas ko yung sama ng loob ko, na bakit ganun. Ayan. You know what? Sad ako ngayon. Nalulungkot talaga ako sa nangyayari ngayon. You know why? Kasi, alam niyo naman, last year, nagpunta kami dito sa US. Nakapunta kami dito sa US last year, October 9, 2024. And, masaya, syempre, di ba? Kahit sino naman napupunta sa US, happy, magiging masaya. Pero malungkot din yung kalahati ng puso ko kasi naiwan yung anak ko last year sa Philippines due to siya tutuwan. Parang natutuwan ina siya na yun ang tawag dun sa case. Kasi meron siyang depression. Pero yung depression niya is clear na. Yun lang, hindi kasi namin alam na kailangan pala siyang kumuha ng clearance sa hospital. Kasi alam naman natin na sa Philippines, kapag wala ka ng sakit, diba, hindi ka na bumabalik sa doktor. Ganun, so hindi na siya nagpapacheck up ng ilang buwan. So clear na siya. Yun nga lang, mali namin kasi hindi niya totally clear yung sarili niya at hindi kami nakakuha ng clearance. So nung pagdating namin sa St. Luke's Medical Center, syempre nakita kasi yung mga sugat niya dito, nung nade-depress kasi siya, nagsusugat siya. So yun, inamin naman yung totoo. Syempre para maging legal lahat ng docs, aaminin mo kung ano yung totoo, diba? So ayun na nga. So, inamin niya na nag-undergo siya ng depression, ganyan. So, ayun. Ayan na nga. So, ayun. So, pagdating ng September, okay na. Nagbayad na kami ng mga green card, etc. mga dapat bayaran. And kinuha na kami ng hipag ko ng ticket ng October 9. October 9 kami kinuha ng ticket.
So, ayun. So, nakapunta kami. Ayan, nakapunta na kami dito sa US. And, tumira kami sa isang hipag ko. 'Di ba? Ang daming tumutulong. And, nalaman ng mga tito ko, nalaman ng mga tao sa Pilipinas. Siyempre, yung mga ibang tao sa Pilipinas, masaya. Yung half doon, hindi masaya, syempre, 'di ba? May mga paninira moment silang, oh, bakit tinago pa napapunta, mga ganyan. Eh, kaya lang naman yan nakapunta dahil ganun. Kaya hindi mo alam kung inggit ba, basta ganun. May happy para sa family namin, merong unhappy. Pero alam mo, parang pinagpapasalamat ko talaga is si Lord. Hindi naman yung ibang tao or what. Nangyari pa itong nangyari sa amin. Alam ni Lord kasi na kumapit kami sa Kanya. Alam mo, every Sunday nagpupunta kami sa tita ko, pinagdadasal kami ng mga pastor, nagdadasal kami ng masinsinan talaga. Na doon ko na oh my God, kapag talagang kumapit ka kay Lord, walang imposible. Ganun. So ayun, ngayon, we are now, etong ginagawa ko tong video ngayon, now is, ano ba ngayon? Nakalimutan ko na. September 30 na ngayon. Today, September 30, dito sa US. October 1 na dun sa so magwa 1 year na kami sa October 9, 'di ba? Magwa 1 year na kami, ilang days na lang magwa 1 year na kami. So, ayun na nga. So, ayan, mag-attach pa rin tayo ng mga videos, mga picture ng mga journey natin dito sa Amerika. Syempre, and isa pang pinagpapasalamat natin, maaga tayong naka-adjust dito. Yun. So, ayun na nga. Maaga tayong naka-adjust dito sa Amerika kasi meron tayong ganun. At ang kagandahan kasi kasama mo family mo. Yun ang number 1. Alam mo, madali kang maka-adjust agad kung kasama mo yung family mo. Tapos may mga taong tumutulong sa'yo at meron kang ganun. Kasi pag meron kang ganito, syempre, makakahanap ka agad ng work, makaka-adjust ka, alam mo, makakapag-communicate sa mga tao kahit nawala yung mga tao. Dahil dito busy na lahat. Yung mga sister-in-law ko, mga busy sa trabaho, ganyan. Hindi naman every time, anytime, nandyan silang tutulong, 'di ba? Kasi may mga sarili-sarili din silang problema. So, ayun na nga, thankful ako kasi in a month lang ako. Una ako, nagkaroon ng trabaho, pinasok ako ng hipag ko, hinanapan niya talaga ako. And then, dalawa na agad yon. So, 2 job agad ako. So, para makuha ko yung full time. So, nung okay naman, hindi pa ako nag-Uber pa lang ako. So, parang sayang kasi 50% ng sweldo ko doon na napupunta sa Uber, ganyan-ganyan, hanggang sa naglalakad nga. Bago nga kami naglalakad ng mga license namin para makapag-drive kami. And thankful ako, dumating yung tito ko from Portland at itong sasakyan na tong gamit ko ngayon. Ayun, pinautang niya muna. Sabi niya, you pay in 3 years, 5 years. At syempre ipunan natin yan para mabayaran natin. And para salamat talaga ako dahil marami talagang tumutulong sa amin. Alam mo yun, yung kahit na maraming nang babash sa'yo na hindi bash, basta maraming nang sisira sa'yo, maraming nagja-judge sa'yo para silang mga hukom sa buhay mo, si Lord na yung sumasagot para sa iyo. Ayun, so hindi ko na aanhin yan. Wala, skip natin yan kasi wag daw natin isipin ang mga sama ng loob natin sa ibang tao. Kasi hindi tayo aagos pataas. Hindi tayo mag-flow ng maganda. Kapag iniisip mo lagi yung inggit, yung mga taong hindi nagbigay sa'yo ng hindi maganda, wag mo na daw isipin. Let it be. Let it be. Let it be. Ayun. So ayun na nga. And now, andito na kami. So yan. This is a chapter. Ito ang chapter 1 ng mga vacation process namin, journey namin. So, we are now 1 year in America. And sa next, mag-vlog ako ng nung nandito na kami, mga ginagawa namin, mga work namin. That's the next chapter. So, ayun lang. I need to vlog this to my channel. English. Kasi nga, syempre alam nyo naman, habang bata tayo, gusto natin, hindi natin nakakalimutan yung journey ng buhay natin. This is another chapter that, alam mo yun, hindi ko makakalimutan. Maganda kasi yung ganun, di ba? So, ayun. At bago ko tapusin ang video na to, of course, I would like to thank the Lord God and sa mga family ko na tumutulong sa akin. You know, sa father side family ko, especially yung mga tita ko, yan, mga hindi nagpabaya talaga sa akin. And sa mother side ko naman, yun, si tito ko, Tito Ruben, Uncle Ricky, mga ganyan. Sila talaga yung mga tumutulong sa amin na matitreasure ko talaga. And hindi ko makakalimutan. And now na nag-uumpisa kami dito, and okay na, stable na,
At kung susunod ba yung anakis ko dito, let us see. Let us see sa chapter 2. So, ayun lang. Bye! Para ma-delete ko na rin lahat ng photos at saka ano dito sa aking phone kasi punong-puno na. So, kailangan ko siya i-vlog and post para kahit saan man ako sa earth, saan man ako sa earth, mapapanood ko tong journey na to at saka mga video na to. So, ayun lang, o diba? So, that's my life. So, thank you Lord, and this is Nalin's life. Be beautiful inside and out. Bye!
Golden. Pinch women. Kiss. And you cannot kiss me. One time only, that one. So yun, galing kami kay tatay sa Paco, JM, Ate Kay, Eunice, Daddy Han, and Kuya Hold up kami. Alec, the driver. Galing kami kay tatay, paalam kami, and naka-hold up kami. Bigyan kami ng $1. Yun. So, let's go ikot-ikot, and tomorrow's our flight na. Follow our instructions. 酸素マスクが降りてきた際はマスクを強く引き寄せ鼻と口に当てて呼吸します。 If oxygen masks drop down, pull a mask towards you. Place it over your nose and mouth and breathe normally. ご自身のマスクなどは外し酸素マスクを直接つけます。 Remove your own mask and then put the oxygen mask directly onto your face. ゴム紐を頭にかけ長さを調整します。 Put the elastic band over your head and adjust it by pulling the ends. 衝撃に備える姿勢をとります。 In an emergency, brace for We're flying. Ah! Where is it going? Oh, wow. Yes. This escalator goes up to the fourth floor. Love Mama. Okay. Okay. I love Mama. One. I'm putting lipstick.
Oh, this is San Francisco. Wow. Our international airport. International airport. That is Noy Aquino. That is Daly City. We're not Ano yun? Ah, yung dating prison yung palabas? Ganyan yung ano. Hi guys, we're going to... Saan tayo pupunta? Costco? Maganda, may pintura. Okay, we're going to Costco today. Oo nga, kaya kita Ate Cho and Fred. hindi ano. This is our pang ilang days natin to? Third day? 2 days. This is our third day today in Wednesday. America. Ano ngayon eh, Friday. So we're going to Costco.